Aldin or Catherine, kanino ka mas kinikilig? Yan ang tanong ng maraming fans ngayon mga customers at ng GMA Network, no? Tapos, McDo ni Alden, kamusta na sa Binyan, Laguna, mga customers? Sa Heritage, mga customers sa Santa Rosa Bayan. So, yan ito nga pang item sa vlog na ito. Unahan ko ito, nag-release pala yung Dreamscape ng, ito yung time na yung may boses na, yung pagsuntok ni Kath mga kasembreros. So dito pala ay CEO no, si Billy or si Kath na CEO siya sa isang kumpanya na matchmaker dating app na Loveless mga kasembreros. So tapos sabi ito ganyan katapang yan si Billy. Tapos may isang hacker pala yung isang character dito mga kasembreros, hinak yung account ni Billy, tapos sinabotahe no yung kanyang kumpanya mga kasembreros. So tapos itong hindi ko itong si ate no mga kasembreros. Tapos sabi niya hindi biro yung damage na nagawa niya sa kumpanya niya. Tapos ay yun yung sinuntok niya mga kasembreros. Sabi ng girl ay bakit ako lang ba yung galit sa'yo? Tapos sa ayun sinuntok niya mga kasembreros. So yun to the rescue naman si James Reid mga ang tapang niya mga kasembreros. Tapos si Alden yun kamusta yung McDo ni Alden mga kasembreros. So, may isang fan dito na parang napadaan siya no, napapunta dun sa may McDo ni Alden sa Heritage no, na kung saan ay si Aini TikTok shop no, nakapasyal din sa McDo ni Alden Richard Santa Rosa Laguna. Ang ganda, sabi niya ganoon no. Post niya ito kagabi sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So hindi na nakabisita si Alden dito sa kanyang McDo no sa Santa Rosa Bayan kasi nga sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King sa lahat ng kanyang mga ganap araw-araw. Tapos yung View Philippines ito ang kulit ito mga kasembreros. 1 hour ago sabi niya pagalingan magbeg pero kalaban mo si Jao. So ito yung time na nagmamakaawa siya kay Ali na mag-usap sila no mga kasembreros. So alam natin yung kwento na grabe yung pagmamakaawa dito na to sa parang nag-know si Ali dito no mga kasus. Pero grabe siya magbeg no mga kasembreros. Tapos ay yun picture lang yung naano ko dito na na-save mga kasembreros. Pero alam natin na yung kwento dito mga kasus. Tapos ito si Miss Dali De Leon yung pinapili siya naman dito, in-interview siya ni Jayco mga kasembreros. So top 3 young best actresses niya. Number 1 ay si Catherine Bernardo kasi nga nakatrabaho niya si Kath sa A Very Good Girl mga kasembreros. Tapos isa pa ay si Jody Santa Maria at saka si Gabby Padilla. So for first time kong narinig itong si Gabby Padilla. So top 3 niya ay si Kath, si Jody Santa Maria at saka si Gabby Padilla mga kasembreros. So hindi ko kilala itong si Gabby Padilla pero yun po yung kanyang napili mga kasembreros no. Tapos yun naglabas din yung Dreamscape pala ng kompletong parang video clip nila doon sa may music fan hangout nila mga kasembreros kasama si Kath, James Reid, yung cast ng Someone Someday mga kasembreros. So dito ay host no si Ma'am Dimples Romana. Tapos alam natin yung istorya. So ito po ang complete na kopya mismo ng Dreamscape Management. So si Angela Ken, si Fana pala yung hindi pala yun si Bean. Si Fana pala yung picture, nakapagpa-picture kay Kath noong nakaraan. Nasabi ko na kasama si Maki, si Angela Ken, at saka si Fana. So singer din pa ito si Fana mga kasembreros. Tapos si Brian Chong, and then yun si Shania Rollo o Rollo mga kasembreros. Si Maki of course no, na close din ng Kath din itong si Maki. So sikat na kanta dito ni Maki yung kinakanta parati ni Alden na Dilaw at saka Multo no mga kasembreros. So yun
So, alam natin yung storya dito, no? Tapos, kumanta rin si James Reid, of course. Tapos, yun. Basta sariling kopya lang to kagabi na pinost ni or ng Dreamscape Entertainment, mga kasembreros, sa kanilang Facebook page account. So, yun po. Tapos, may isang picture dito na pinost kagabi ang isang admin. Pinost dito kasama hindi ko kilala tong kasama ni Kath, mga kasembreros. Nasa labas sila naka-white siya, tapos naka-black naman yung kasama niya. Siguro nag-shoot siya dito ng, parang naalala ko tong picture na to. Parang na-post na natin ito noong nakaraan, no? Pero medyo matagal na, mga ilang buwan na siguro. Nasa labas si Kat, siguro nagsushoot siya dito. Tapos, if I'm not mistaken, parang sa Intramuros, Maynila, no? Parang somewhere in Maynila na historical place, mga kasembreros, na luma yung kanilang background. Something na historic yung lugar na ito. Parang baka nagsushoot siya dito ng cream silk, no? Mga kasembreros, parang pwedeng ganoon. Mga kasembreros. So, pero palagay ko, nalala ko tong picture na to, parang na-post na natin to ng nakaraan. Tapos na-post lang kagabi ng isang admin, mga kasembreros. Yun po. Tapos ito, si Brian Chong nagkaroon din pala ng picture kasama si Kath, mga kasembreros. Si Brian Chong minsan kapag at first glance akala mo si Maki na mga kasembreros, kasi yung mga galawan ng mga kabataan ito ganito, parang pare-pareho sila ng itsura, ng gestures, no? Sometimes sabi ito. So akala mo ay isang tao, no? So, grabe daming reaction sa 764, mga kasembreros. So tameme talaga palagi kay Kath. Brian Chong. So syempre, no, sino hindi pa patameme sa ganda ba naman niya, phenomenal box office cinema queen. So speaking of maganda, may pinost dito ang isang admin kagabi ng picture ni Kath, no? Parang enhance siya, no? Pero sobrang ganda ni Kath, mga kasus. Para siyang yung angulo niya dito, para siyang batang Iya Villania, no? Something, no? Parang meron siyang kahawig. Iya Villania na may pagka-Angela Ken. So 262 reactions, mga kasembreros. So parang si Ma'am Naybara Lopez yata nag-post nito, no, mga kasembreros. Tapos may pinost din si Kath sa kanyang Instagram itong teaser photo nga niya, no, mga kasembreros, na yung si Billy ay si Billy na nanuntok, no, yung yun yung karugtong niya, mga kasembreros. So si Billy Carino yung kanyang parang no, kasi si Alden yung kanyang apelyido sa Saman Someday Calderon, letter C. Si Billy naman Carino, si Kath. Ay nako po. Tapos si Ali, Ali naman yung pangalan dati ni Kath, mga kasembreros, sa Too Good to Be True. So si Allison. So basta connect na sila, mga kasembreros. So Carino, Calderon. So parang alphabetical, pag tinawag kayo sa attendance ay magkakasunod. Tapos sabi niya dito ay July 24 sa Netflix ang premiere ng Summon Someday. July 25 naman sa I Want, at July 27 naman sa iba't ibang platforms nila, mga kasembreros, like A to Z, All TV2, and so on, mga kasembreros. Tapos may shinare pala na na parang behind the scene yung isang nagtatrabaho doon sa production, mga kasembreros, ng Summon Someday. So dito ay nakadilaw si attorney, tapos yun, kasama ang ibang production staff, mga kasembreros, ng parang yung paggawa pa nito ng mga teasers ng Summon Someday, mga kasembreros. So yun, parang sino nga yung parang nakalimutan ko nag-post, pero yun, parang nagtatrabaho siya mismo doon or part ng production team dito sa ginagawang photo shoot, mga kasembreros, or video shoot ni Kath. Nakadilaw dito si attorney, mga kasembreros, no. Tapos ito, sobrang nakukulitan ako dito, mga kasembreros,
May isang may isang TikToker, si Kunel. Kunel yung kanyang pangalan sa TikTok, mga kasembreros. Binabasa niya yung parang lip reading yung ginawa niya dito, mga kasembreros. Tapos, si Kat, sabi niya, sabi niya dito, mamaya pa-play ko to, sabi niya daw kay Kat, nung binasa niya yung bibig ni Kat, sabi niya, good job, best friend, ang galing mo. Sabi niya ganoon, mga kasembreros. Tapos, yung kay, yung iba naman din niya alam. Tapos, kay James Reid naman, sabi niya, I love you, sabi niya ganoon. Yung I love you, yung tinanong niya, tapos yung sagot niya, I love you, mga kasus, no? So, ang kulit ni Kuya, no, mamaya i-play po natin ito para marinig niyo po, mga kasembreros, no? And mga Kathinatics. So, sobrang kulit lang. Tapos, major item tayo. Kanino kayo mas kinikilig? Sa Catherine or sa Alden, mga kasembreros? So, Alden, parang kasi sabi dito ng Gemini Network 3 hours ago, kinilig na ba ang lahat? Sabi dito, Alden Richards at Nadine Lustre, maapaw ang chemistry sa Love Siargao. So, sabi din ng mga Catherine fans, ay may chemistry din, no? Ang lakas din ng chemistry ng Catherine, mga kasembreros. So, kanino nga ba tayo mas kinikilig, no? Kasi ako, nasusubaybayan ko talaga yung Alden, sina Alden at saka si Nadine, mga kasembreros. So, pareho na lang, no? Pero para sa akin kasi Alden, si Nadine naman kasi, may fiancé na rin. Si James Reid may fiancé na rin. So, alam mo yun, parang trabaho lang to. Parang ako kasi parang hindi ako madaling masway or ma-persuade, mga kasembreros, no? Incredulous kasi ako na. Incredulous, hindi ako madaling maniwala, mga kasembreros, or ma-persuade. So, kasi alam ko naman kasi na trabaho lang din tong kay Alden at Nadine, kay James at saka kay Kat. So, basta Kathleen pa rin. Kathleen pa rin, mga kasembreros, no? Talagang pinagpilitan talaga, no? Kathleen pa rin sa kalam, para sa akin, no? Walang papantay, mga kasembreros. So, yun, talagang talagang kailangan nilang tapusin at gawin ang mga projects nila, no? Based sa kanilang kontrata at agreement. Tapos, ito, pinost ng Catherine Catwalls, itong si Kath, no? Doon sa kanilang unveiling ng Madame Tussauds, Hong Kong sa Makati, July 9, 2026 sa Glorieta 2, mga kasembreros. So, 137 reactions, no? We're happy to witness this milestone in Kath's life. The youngest Filipino to be given such an honor has finally seen her Kath twin wax figure in the Madame Tussauds Hong Kong unveiling event. Super ganda nila both. It's like seeing double. July 9, 2026. Ito, mga kasembreros, no? Na pinost or nangyari, mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang kasi siya yung pinakabata, no? Mga kasembreros, and hoping and praying talaga na isusunod na si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, last item natin, mga kasembreros, of course, ang prayer, no? Panalangin ni Soiti na atin pong inaabangan. Sabi niya dito ay, Dear God, when frustration builds and things feel too hard, remind me that you are my strength and help in every moment. Teach me to pause before reacting and to look to you for wisdom when I don't know what to do. God is our refuge and strength and an ever-present help in trouble. That's Psalms chapter 46, verse 1. Let this truth steady my heart and bring peace to my thoughts when everything feels uncertain. Give me endurance to keep going when I want to give up. Fill me with faith that believes you are working even when I can't see it. So help me trust that your goodness is constant even in difficulty. Lead me through today with calm confidence, knowing you will carry me through every challenge. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden, no? Maraming salamat sa iyong napakagandang panalangin. So, panalangin sa umaga, hapon, gabi. So, sa lahat po ng instance at seasons at oras, panahon ng ating buhay as necessary, mga kasembreros. So, ganun po siya. Alright, so yun lang sa ating Kathin natin. So, i-play ko po itong mga videos
na inyo pong papakinggan, hoping na enjoy po natin, no, ito mga videos na ito. So tapos ang salita ng Panginoon na napakahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ang pagmamahal ay ibibigay lang natin sa tamang tao. Kaya nga nandito ang matchmaking at dating app na Lovelist para sa inyo. Ganyan katapang yang si Bailey. Kita mo naman sobrang layo na nang narating. Sinanghack ng account ng delete at sinabotahe yung deal natin with Alvin, which is a big blow sa expansion ng Loveless. Can't you see I'm busy? Hindi biro yung ginawang damage ng hacker sa kumpanya ko. Bakit? Ako lang ba yung galit sa'yo? You don't go there! Dude! Young actress ngayon, sino yung mga parang galing na galing? Young, Yeah, actresses. Catherine Bernardo. Yeah, you work with a very good. Yeah. Jody Santa Maria. Local ba? Gabi Padilla. Yes. I think that's it. Top 3, Oh, di ba? sige. Ayan. Good job, best friend. Galing mo. Hindi ko alam paano tumawa. Eto, kay James. I love you. Yung I love... Ayun. May tinanong yata siya, tapos yung sagot is I love you. So, As a powerful girl. We are here to give you a sneak peek to the Someone Someday playlist natin. Special performances by our very own OPM artist. Ilang bukas man andun, mo panalo, tabla tayo! Gusto ko ang lahat, sa tulong mag-isa, lang ako. Kung malabo man, pwede ba tatagal na lang ang kaluan sa lamin? Magpapatalaga sa alam mo, maikot man ang buong mundo sa dagat ng sakit. Iwan natin ang mundo kasama ang pagkat na ito. Sigurado is to say I love you. Evening, everyone. So good to see you all here. Napakaganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Lunti ang Kahoy na Olibo. Napakaganda, no? Very poetic. Psalms chapter 52 verses 8 hanggang 9. Medyo mahaba po ito. Babasahin ko na lang po, no? But I am like a green olive tree in the house of God. Ito pala, no? Napakaganda. I trust in the loving kindness of God forever and ever. I will give you thanks forever because of what you have done, and I will hope in your name, kay Lord mga kasmers, for it is good to be where those who belong to you are. Napakaganda mga kasembreros, no? Ito po ay sinulat of course ni Haring David mga kasembreros, na kung saan ay kasi yung olive tree mga kasembreros sa Israelites, no, ay ano siya, isang mahalagang simbolismo mga kasembreros sa kanila, no, sa Biblia or sa Bible times mga kasembreros. So marami mga instances, no, na si Jesus Christ din po ay kumaga pa nag-symbolize, so parang minention niya yung mga olive trees. So sumatotal, no, in summary ay isang napaka mahalagang figure or mahalagang kahoy mga kasembreros, yung olive tree na ito, no, na kung saan ay sa time pa lang ni Noah, no, na
Tapos sa Revelation, no? Tsaka maraming instances mga kasembreros ang olive tree. Actually, dito sa Pilipinas, di ba, parang wala ito sa atin na yung olibo, mga kasembreros. So, may olive oil din siya, no? Parang ginagawa rin siyang mantika or mantikilya, mga kasembreros, itong, or langis, itong olive tree na ito, mga kasembreros. So, ito po ay para siyang yung metaphorical description or comparison na ginamit dito ni Haring David ay strength, no, at saka resilience sa pananampalataya, mga kasembreros, na sinabi niya na, but I am like a green olive tree in the house of God, no? Parang siguro sinasabihan dito ni Haring David ay ang kanyang mga kalaban, na kahit na marami siyang kalaban, marami siyang trials, mga kasembreros, ay kinukumpara niya ang kanyang sarili na malakas at saka resilient, no? Kayang-kaya niyang malagpasan ng mga problema because he is in the house of God. The Lord of heaven, the Lord of the heavens and the earth, the one who created the heavens and the earth, no, the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob, the great I am is with him, no, kasama niya, because David is the man after God's own heart, mga kasembreros. Kasi dito talaga siyang titiwala, no? Talagang very clear yung sinabi niya dito na, I trust in the loving kindness of God forever and ever. And kung kaya niya pinapasalamatan yung Diyos, mga kasembreros, dahil sa kanya mga amazing things na ginawa at ginagawa, mga kasembreros, sa time niya at sa time natin at sa mga darating pang panahon. Grabe, no? Na-imagine nyo ba, mga kasembreros, gaano ka ikli yung buhay dito sa ating mundo, mga kasembreros? Kahit na mabuhay pa tayo ng 100 years, okay? Yung ating gugugulin sa kabilang buhay, mga kasembreros, ay eternal. Kumbaga pa, forever, never, 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 mga kasembreros. Kung kayo ay mababaw yung inyong pag-iisip o yung inyong pagtrato, no, pagturing, mga kasembreros, sa meaning at purpose ng buhay, huwag po, no? Talagang nagkakamali tayo na mababaw lang ang buhay. Merong malalim at saka amazing purpose ang Diyos sa ating buhay, mga kasembreros. So, we really need, kailangan talaga natin magbasa ng Biblia. Kasi doon pa lang sa Genesis, no, talaga makita mo, when God created everything, when God created us, mga kasembreros, according to His image, doon mo masabi na talagang may purpose ang Diyos, no? Kung hindi lang tayo nilikha ng trip-trip lang ng Diyos, parang papalipas oras, no? Trip-trip niya lang na gumawa ng parang puppet o parang manika, no? Parang doll sa mga kasembreros or clay. So wala po, no? Hindi ganoon kababaw. Okay, ang Diyos, mga kasembreros. So nilikha niya tayo out of love. He wanted an extended family, mga kasembreros. That is why He created us as human beings. So Psalms chapter 52 verses 8 hanggang 9, specifically sa verse 8, no, is a beautiful verse that speaks to the strength and resilience found in faith. The psalmist David uses the metaphor a green olive tree to describe his relationship with God. Green olive trees are known for their longevity and their ability to thrive even in harsh conditions. So yun siya, no? Ang mga olive trees daw ay kilala sa kanilang tagal ng buhay. Kaya longevity, mga kasembreros, at kakayanan nila na mamunga, maging malago pa rin kahit na nasa harsh conditions, no? Kahit na siguro walang gaanong tubig, no? Tapos medyo madamo, so namumunga pa rin sila, mga kasembreros. So parang ganoon tayo, no? Kahit na maraming trials na yung ating buhay ay sometimes may mga trials, may mga problema, ay malakas pa rin yung ating pananampalataya sa Diyos because we know that God is able and God can do amazing things. This imagery illustrates the idea that those who trust in God are rooted in His love and care, which enables them to flourish spiritually. So parati nating tatandaan na kapag tayo po ay malapit sa Panginoon, kapag maraming oras tayong ginugugol at saka may oras talaga tayong ginugugol at pinaglalaan natin ng oras, mga kasembreros, ang salita ng Panginoon sa Biblia, sa panalangin, no, doon po lumalakas yung ating pananampalataya at mas lalo tayong naging malapit sa Diyos, mga kasembreros. Always remember na kapag tayo po ay the more that we are getting closer to God, mga kasembreros, ay mas lalo tayong
nagiging katulad ni Lord Jesus Christ, nagiging humble, nagiging loving, nagiging caring, nagiging forgiving, nagiging maawain, nagiging matulungin, nagiging lahat mga kasembreros, no, ng kanyang character. So the more you spend time with prayer, you spend time with reading His Word, mga kasembreros, and so on. So talagang doon, no, mas nag-flourish na yung ating spiritual life. So, always remember na kapag tayo po ay malago sa ating spiritual life, ay nagiging malago rin po yung ating relationship sa ating nanay, sa ating asawa, anak, kapatid, and so on. In the cultural context, olive trees were significant in the biblical world. So, kagaya na-mention natin mga kasembreros. So, yung isa palang simbolismo din, no, ng kapayapaan mga kasembreros ay peace, no, tapos prosperity at saka divine blessing, no. Thus, David's identification as an olive tree suggests that he sees himself as blessed and favored by God. Napakaganda, no? Sana lahat pala tayo ay olive tree in a metaphorical example, mga kasembreros. So, he expresses not only a sense of permanence but also the importance of trusting God's mercy throughout his life. This trust is a lifelong commitment, highlighting the depth of his faith and belief that God's kindness is unending. So, hindi talagang natatapos ang kindness ng Diyos, mga kasembreros. Yung ating sarili, tayo nagbabago. Sometimes, nagiging madamot tayo. Sometimes, nagiging impatient tayo. But God Himself, in His goodness, ay hindi po talaga siya nagbabago, mga kasembreros. Furthermore, this context reinforces our understanding of the olive tree metaphor. While the wicked may wither away, those who place their trust in God are continually nurtured and sustained. This image reminds us to remain rooted in our faith, especially during tumultuous times. So, kapag tayo po ay nakakaranas ng matinding problema, mas kumapit tayo, mas lalong magtiwala tayo, mas lalong manalig tayo sa Diyos, mga kasembreros. So, kasi yung testing moments, no? So, kung tayo po ay nasa okay na sitwasyon, kapag tayo ay nasa good condition, mga kasembreros, or good situation, ay nananalig tayo sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa Kanya. But, much more, mga kasembreros, kapag tayo nakakaranas ng mga hardships sa buhay. Finally, the phrase forever and ever emphasizes the eternal aspect of God's love. It assures us that His mercy is not limited by time or circumstance. Our relationship with God is designed to be ongoing, allowing us to experience His presence daily. This enduring trust brings forth stability, peace, and assurance in our lives. So, yung kapayapaan talaga, no, kailangan din natin ito, mga kasembreros. So, parati natin sabi ito, His mercy is not limited by time or circumstance. Ibig sabihin, kapag may problema tayo, kunwari may problema tayo, so hindi ibig sabihin na, mahina si Lord kasi may problema ako. Ako po ay may trial, mahina si Lord. So hindi po affected yung kanyang character, mga kasembreros, at ang kanyang nature. Hindi siya humihina, hindi siya nagbabago, mga kasembreros, kung kahit tayo ay dumadanas ng circumstances sa buhay. So, ganun po siya. Like David, we are called to remember who we are in Christ. The image of the green olive tree serves as a reminder that we are rooted and established in God's love. We should hold on to our identity as children of God, embracing the truth that through faith, we are nurtured, blessed, and fortified against life's adversity. So, parati nating tatandaan na tayo pa isang luntiang olibong kahoy, mga kasembreros, or kahoy na olibo, no? Matatag, no, na payapa pa rin, mga kasembreros, even we are in the middle of bad circumstances or challenges, mga kasembreros. Sa final thought natin, Psalms chapter 52 verses 8 hanggang 9, nagsaserve po ng napaka-powerful reminder of the strength we gain through our trust in God. So, ang keyword doon ay trust God, mga kasembreros. So, nananalig tayo sa ating sarili minsan, but let us trust God even more, mga kasembreros. Not ourselves, not our material things, not our health, not our physical ability and so on, no, but God alone, mga kasembreros. Just like David did. Alright? Sinabi sa ating Word of God, nawapit pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at resilience, at strength, at peace, mga kasembreros, at longevity, kagaya ng sa
olive tree. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamgrarsan. Paalam po.